Kung sakali nga na itong San Miguel Beer ay talagang gustong makuha yung first round pick ng Terra Firma sa darating na draft, pwede nilang magawa yan sa pamamagitan ng mga trades. At ang isang posibilidad dyan ay pumasok sila sa isang 4-3-4 team trade kasama itong Phoenix, Terra Firma at ang Converge Fiber Xers. So ang mangyayari dito, makukuha ng San Miguel Beer yung first round pick ng Terra Firma. Ito namang Terra Firma makukuha si Vic Manuel, si Adrian Wong at isang first round pick mula sa Phoenix. Itong Phoenix naman makukuha si Simon Enciso, si Jay Ambohot at yung first round pick ng San Miguel Beer. At ang Converge naman makukuha ditong si Ken Taffin at itong si Larry Muyang. Kapag ganito ang naging arrangement, masasabi natin na itong Converge, pag nakuha nila si Taffin, magkakaroon sila ng isang outside scorer na stretch 4, parang ito si Jeyo Ambohot. Plus magkakaroon sila ng isa pang additional center, ito si Larry Muyang. At ito namang Phoenix, makukuha si Enciso at si Ambohot at yung first round pick ng SMB. Mahuhusay na players din yan. At ito naman Terra Firma, si Vic Manuel, si Adrian Wong at yung pick ng Phoenix. Hindi pa natin matitiyak kung mangyayari ngayon ganitong trade. Pero sa tingin ng mga insiders mukhang balanse naman ito. Siyempre, kahit makuha ng San Miguel Beer yung first round pick ng Terra Firma, hindi naman guarantee na sila makakakuha kay Justin Baltasar kung magpapadraft nga ito. Dahil sa nilalaro ng Converge ngayon, baka sila pa ang makakuha dyan. Ang maliwanag dito, mukhang gusto ng San Miguel Beer makuha yung first round pick ng Terra Firma para makapagpabata sila ng lineup. Samantala naman, itong Converge ay gustong kumuha ng mga big men at wingmen just in case nga na hindi nila makuha si Justin Baltasar. Samantala naman ang Phoenix makikinabang din dahil si Enciso ay mahusay na point guard and of course si Jeyo Ambohot na isang batang big man. Huwag na kayong magulat kung itong si Jared Dillinger ay biglang mapunta dito sa Northport Batang Pier. Kung mapapansin niyo yung rotation ni Coach Tim Cone ay sobrang iksi na lang. Halos ang ginagamit niya ay mga 8 player na lamang. At kadalasan nga itong mga to ay may 35 o 40 minutes bawat laro at asahan natin sa pagdating ng playoffs lalo pang iiksi yung rotation ni Coach Tim Cone. Kaya masasabi natin ngayon na itong Hinebra ay nangangailangan ng additional players at ang paraan dyan ay ipamigay yung mga hindi nila ginagamit katulad ni Jared Dillinger, si Onbubere, si Pesumal, si Ralph Koo at yung iba pa. Ito si Dillinger as he is, syempre mababa na trade value niyan dahil hindi nagagamit. Pero kung sasamahan ng ibang players ng Hinebra o draft picks, baka may makuha pa sila. Or posible rin ang gawin ng Hinebra ay i-trade na lamang ito si Dillinger at ang kapalit ay isang second round pick ng Northport para mag-open up sila ng roster. Dahil baka sa susunod na draft meron silang makuhang big man o kaya isang wingman na may idadagdag doon sa lineup. Sa ngayon kasi, magkakaroon ng mga additional player movement dito sa Barangay Hinebra dahil hindi pa natitiyak kung kailan babalik itong si Jeremiah Gray at kung ilang taon pa makapaglalaro itong si L.A. Tenorio. Kaya ayan ngayon ang tinitignan ng Barangay Hinebra. Siyempre si Dillinger hindi na rin bata at gusto ng Barangay Hinebra na magawa ng paraan para masustain yung youth movement sa kanilang koponan. Eventually, of course, alam natin na ito si Dillinger pag na-trade yan, either sa Northport o Terra Firma. Pero mukhang malakas yung posibilidad na ito ay sa Northport muna mapunta. Ngayon, kung dadagdagan ng Hinebra ng additional players o draft picks ito si Dillinger, baka meron silang makuhang quality player mula sa Northport. Pero sa ngayon, mukhang ang focus talaga ng Hinebra ay pabatain yung kanilang lineup, lalo na itong kanilang wings, para masiguro na maging competitive. Itong si Mikey Williams ay nagsabi na lalaro siya para doon sa strong group na maglalaro sa Dubai Tournament. Diyan yung team na sasamahan itong si Dwight Howard, si Andre Blatch, si Mackenzie Moore, si Andre Robertson, at pati na ito si Jordan Hedding. Nang tanungin ang TNT tungkol sa bagay na to, sinabi nila na walang problema dahil ito namang Dubai Tournament ay hindi sanctioned ng FIBA. Of course, ang rights kasi nitong si Mikey Williams ay nasa TNT pa rin. Kung maglalaro si Mikey Williams sa PBA, syempre hindi siya makapaglalaro sa ibang koponan dahil yung rights niya ay nasa TNT kahit na-terminate na yung contract niya. Sa ngayon, wala pa rin balita kung itong si Mikey ay babalik sa TNT o hindi. Pero ang maliwanag dito, mukhang itong si Mikey ay gustong gamitin itong Dubai Tournament para ipakita na siya ay nasa kondisyon pa rin at para makapag-attract ng atensyon
ito sa mga teams na baka interesadong kumuha sa kanyang serbisyo. Ang posibleng mangyari dito kung maganda ang ipapakita ni Mikey Williams dyan sa torneo na yan, baka sakali na magdesisyon ng TNT na siya ay bigyan ng bagong kontrata. Or kung hindi man, baka ang mangyari dyan itong si Mikey Williams ay isang sign and trade. Pipirma sa TNT Tropang Giga pero malilipat din siya sa ibang koponan katulad na nangyari dito kay Calvin Abueva na pumirma ng maximum contract sa Phoenix pero nung bandang huli nalipat sa Magnolia. So tignan natin kung ano mangyayari dito. Ang maliwanag, hindi pipigilan ng TNT Tropang Giga itong si Mikey Williams na maglaro dito para sa Strong Group Philippines. At dito natin makikita kung ano bang klaseng kondisyon ang meron ang nasabing player. Dito rin natin masasabi kung ano ang magiging reaksyon ng TNT at kung ano magiging aftermath nito kung sakasakaling magandang ipakita ni Mikey Williams. At baka magkaroon ng interest yung ibang teams at yung ibang liga kung saan eligible si Mikey na maglaro. Kinakailangan pa nga ba ng Magnolia itong si Calvin Abueva? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil nagawa ng Magnolia yung kanilang magandang run ng itong si Abueva ay hindi masyadong nakapaglalaro. Tandaan natin nagka-injury ito si Abueva at kailan lamang nakabalik. Kaya sabi nga nung iba baka po pwede na itong i-trade ng Magnolia para makakuha sila ng iba pang player. Pero sa ngayon, kahit sabihin pa natin na nagawa nga ng Magnolia yung kanilang magandang performance ng ito si Abueva ay mostly hindi nakapaglaro. Mukhang walang balak ay trade ang hotshots. Itong si tinatawag na The Beast dahil naniniwala pa rin si Coach Chito Victorero na lalabas yung pangangailangan nila kay Abueva pagdating ng playoffs at syempre pagdating ng Philippine Cup. Kailangan natin kasing isipin na kapag may import dito katulad sa Commissioner's Cup, meron talaga mga local players na mawawala ng playing time at yung efficiency nila mababawasan dahil syempre nakasentro ang laro doon sa import. Kaya sa ngayon masasabi natin na kahit ito si Abueva ay medyo limited yung contribution kumpara doon sa ibang players. Yan kasi syempre ay dahil galing siya sa injury. Pero makikita natin yung value ni Abueva kapag nagsimula na yung playoffs at lumaban na talaga ang Magnolia. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito. Pero ang maliwanag, kung sakasakali nga na maisipan ng Magnolia na i-trade dito si Calvin Abueva, asahan natin na ito ay gagawin nila at ang magiging kapalit niyan ay star player din. Tandaan natin ito si Abueva, hindi yan basta-basta player at hindi yan pakakawala ng Magnolia ng ganun-ganun na lamang. At asahan din natin na hindi yan pakakawala ng SMC. Kung matitrade dito si Abueva, either sa Ginebra, San Miguel, o sa Northport o Terra Firma yan mapupunta. Pero sa tingin ko malabo yan mapunta sa Terra Firma at Northport. At sa ngayon, ang Magnolia ay wala siyang balak talagang pakawalan. Shout out kay Joseph Pineda, kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girl Libaduria, kay Romeo Conchada, Edia Garcia, Carlito Bolima, Michael D, Luis Alon, Donel Santiago, Dexter Domer, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Edwin Carmona Jr., kay Enju, kay OG, Len, Gio, Gia Santillana at Tagle family. Pinabati din natin si Rico Olarte, Kagawad Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad, itong si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang at ang iba pa nating mga taga-subaybay.